Mayong buntag sa tanan mga igsoon. I hope and I pray nga happy ta karon. Nan I hope and I pray nga gidala ninyo ang inyong mga worries, anxieties diri karon ug gi-offer sa Ginoo. Amen ba? So before that, mag-start ta, I request everybody to please let us bow our heads and let us pray. Dear God and Heaven Lord, we thank you so much for your blessings every day. Salamat sa gasa sa kinabuhi nga gihatag nimo kanamo kada adlaw, Father God. Salamat sa mayong panglawas nga gihatag nimo, ginagasa nimo kanamo. Thank you, Father God, for guiding us, for protecting us, Father God, especially sa mga panghitabo namo karon. Di mi kasabot sa panahon, but we know that you are our God. Ikaw ang nagaprotect namo, ikaw ang nagaprovide sa among mga panginhanglonon. Sa daghang kayong salamat, Ginoo. Thank you for the fellowship that we had today. Thank you for our brothers and sisters nga niya karon sa congregation, nga ni worship nimo, o even sa atong mga kaigsuunan online nga ni tan-aw kay naay mga kakulian silang work, and through online dag siya ni worship nimo, Father God. Bless us, Father God, for this day, that may your word may guide us sa among pagkinabuhi isip usa ka tinuod nga Kristohanon. This is our prayer and thanks in Jesus' name, Lord and Savior. Amen. So ganina, pag-abot nako, intense kayo ang sharing sa Bible study. Yeah. I was so amazed kay wa sa mi magsabot. Wala so kay bawg unsay kanang verse nga gigamit. Pero ganina sad ang atong foundation text nga gigamit sa pag-worship. More say akong gamiton karon kay mao masay akong na-prepare nga foundation text. So we are still on the theme transformed, and I'm so blessed that last Sunday Brother Ace shared nindot kay nga message. It gives us another perspective sa kanang mga verses sa Bible ba na every time nga magtanaw ka no, daghan kay siya og kanang application ang mga situation sa Bible, daghan kayo siya og kanang makuha nato. Dili lang siya usa ka setting, but siguro in every angle sa tong kinabuhi ma-apply gid nato sila. So transformed, setting apart ang akong i-message karon. So why transformed and setting apart? So Romans 12:1-2, it says there, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God." Ako na siyang underline, kaya that would be very important sa atong message karon. "This is your true and proper worship." And grabe kang discussion aning ganina. "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So, before ko magsagod, ako sang ihatag ang unsa maning setting apart nga word. So, siyempre, ang atong amigo, si Mr. Google o si Mr. Webster, ningon sila, setting apart means to make somebody something different or better than others. Ingon pag diha, that is to separate and keep for a purpose. Setting apart is to separate or keep for a purpose. Nganong gi-set apart man ta sa Ginoo? Nganong gilahi man kita? Nganong di man ta lahi man ang mga Church of Christ o mga Kristohanon sa ubang tao? Because we have to have a purpose. Then, to reserve for a particular purpose. Particular purpose. Why are we here? Nganong musimba man kita? Nganong makig-fellowship man ta sa atong isig ka Kristohanon? Naka-question sa taana sa itong kagalingon, no? I mean, nasa na siya. So that is setting apart because that has a purpose. 1 Peter 1:13-16, it says there, "Therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, obedient
children, ato ng himduman, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who is called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So other meaning to say, setting apart is synonymous of being holy. So that's why, giseparate ta sa Ginoo, we are set apart from others because we are called by God. Pag ingon niya nga, duol ka mo og sunod mo kanako, di ba? Daghan ang gitawag, pero few lang ang naminaw. And that we are among the few. We are among the few who are set apart because God called us to be holy. Now the question is, do we need to conform in this pattern of this world? No. Pero how do we know that we are not conforming sa pattern diri sa kalibutan? Nga ang standard sa una, lahi na ang standard karon. Sa kinaraan, ang pamalikas, sayop gina. Pero nowadays, murag okay lang. Kabantay mo? Kaya ang atong community always nga murag gina-advertise ba? The more nga nag-advertise ka, okay na siguro no? Kay tanan may nagbuhat na. Okay na siguro no? Kay pwede raman di ay gidi ay. I-justify na lang nato ba? Ang sayop, i-justify na lang nato. But God called us to be holy. So how to know nganong unsaon nato pag-distinguish? So how to be transformed? By setting apart. Duha lang akong i-share karon. Duha ra ni ka points and that would take 1 hour. Joke lang. Mubo ra ni siya. Di na nako mo daghan paghatag og daghan nga points because I believe this is just a review sa atong kinabuhi. Reminders lang ni siya. Mas tindot man magutan ng arita every Sunday just to remind us nga tawhanon ako, masayop ra ko, but I still have a good God, a big God who knows me and knows to forgive me. Nandiyan sa nato baliko ng atong sayop. So how to be transformed by setting apart? Number 1 is teaching ourselves to trust God fully. Wala na maingon diha nga listening to other people how to trust God or following other people how to trust God. It says there, akong gibutang dia, teaching ourselves. Because I believe true transformation nagagikan na sa atong kaugalingon. People may have influenced us, people may have an impact for our change, pero ang tinuod nga kausaban gikan na sa atong kaugalingon. Pwede ra man ko moingon, mo quit na ko sa akong bisyo. Kung walay magtan-aw, okay ra ko. Mo quit na ko sa akong mga sayop nga binuhatan, basta naay magtan-aw. Pero kung wala, okay ra. Teaching ourselves to trust God fully. True transformation comes from within. Kung ganahan ka mag-usab, ayaw pasanginli ang ubang tao. Ayaw gamita ang ubang tao nga ikaw ang rason nga nung nausab ko. No. It is us, it is me, it is you ang nagbuhat ana sa atong kaugalingon. So that is why ngayon ko teaching ourselves to trust God fully. Nindot kini nga verse akong gibutang diri. Jeremiah chapter 17, 7 to 8, it says, "Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is the Lord. For he will be like a tree planted by the water that extends its roots by a stream and does not fear when the heat comes, but its leaves will be green and it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit." Kung atong isummarize, bisag asa ka ibutang, muturok gid ka nga Kristohanon. Bisag ibutang ka sa tunga sa disyerto, basta naa lang kay Ginoo, mudaghan gid ka, daghan magpundok yung mga tungang mga Kristohanon.
So number one, to teach ourselves. Kana siya. So una nga ways to be transformed is to trust God. Dili ta mahadlok sa unsay mahitabo nato sa atong kinabuhi. Whether your plans, whether unsay makita nimo, because ang future is unknown. But we know that we have a living God nga kayan mo change o muhatag sa atong unsay gusto natong pangayoon. Pero ato sa nang tabangan og lihok. Lahi ra man ang gahuwat ra ka diha ganganga kaysa nagampo ka ni trabaho pagyud ka, ma-realize gina. And nisunod sa ta sa will ni Christ. And asa man nato makitaan? Asa man nato makitaan ang gusto sa Ginoo para nato karon panahon na? Sa mga sulti ba sa mga tao? Sa mga diri ba nako nga nako sa tubangan? Siguro partly, yes. Pero asa man nato makitaan gyud? Sa Bible. That's why wa gyud mo kadungog nga rig preacher nga moingon nga ayaw magbasa sa Biblia, wa mo'y makatunan ana. But all the preachers, all the people who spread the good news would always say, read your Bible. Because if you want a good life, ang instruction, ang formula nara mga digto. If you want to be rich, if you want to be a loving person, naara gihapon digto. So that's one, how to set apart teaching ourselves to trust God fully. The next is discarding our old self and keeping ourselves in tune with God. Verse 2 na siya sa Romans 12. Be transformed by renewing your mind. So we have to discard our old self. If you want to become a new person, if we want to become a new being, if we want to become a successful person, if we want to become a better person 5 years ago, or 10 years from now, mahimo kang somebody nga diha sa Ginoo, is we have to be in tune with God. Because we have already trusted God. Nisalig na ta niya. Kumbaga, nigamot na ta. So, ang kalibutan daghag temptation. So we have to be in tune. Lord, unsa magay sakto para nako? Lord, unsa magay sakto nga sundon? Nakoy picture ipasunod pakita diha. Familiar mo ani? Kanang mura og kanang tinidor. Mo na siya gitawag nga tuning fork. Ang naka-amazing aning tuning fork kay once nga imo na siyang patingugon, kung dili siya same frequency sa tuning fork, dili gina siya mo vibrate. Bisan pa ihapak pa na nimo, dili gina siya mo vibrate. Iduol na nimo sa other nga tuning fork basta dili niya ka same frequency, dili gina mo tingog. Pero once same frequency na siya, i-vibrate na nimo at a certain distance, bisag layo-layo na siya, mo vibrate na siya. So kung ang frequency sa Ginoo kay bawta unsa ang frequency sa Ginoo, mangita pa kitag laing frequency. Di ba? Kay bawta unsay frequency sa Ginoo, dili lang kita ganahan. Kay bawta unsay gusto sa Ginoo, dili lang kita ganahan mo sunod. Kay naa kay gusto nimong sundon. And then at the end of the day, magsige kag yaw-yaw, magsige kag reklamo, kapuyas ang kinabuhi, kapuyas na kong trabaho Hasula ani daghang kitag reklamo. But when you are in tune with God, lighter ang atong kinabuhi. Do we know? Kay baw nataasa ang unsay frequency sa Ginoo? Kay baw tag-asa ta asa pangitaon ang frequency sa Ginoo naa sa Bible. Ang pinaka-amazing pagid-ani niya, once nga ma-receive nimo ang frequency gikan sa Ginoo, ikaw mismo mo resonate the same frequency nga gikan sa Ginoo. And it would spread to the people who has the same frequency or looking for that frequency. And that is a true
transformation. Mo nang ngayon ko ganina sa atong point na ito is discarding your old self. Change from within, discard your old self so that Christ may appear in ourselves. Christ may resonate to other people gikan nato. So how to discard our old self and keeping ourselves in tune with God? One is taking our everyday, ordinary life, our sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. So in everything that we do it for God, the glory of God. Kana na siya, mga igsuon. Di na ta kinahanglan muhimog mga magnanimous nga activity, mga kanami ka grabe grand kay nga activity. Everyday, ordinary life. Kay kung maghimo ra tag activity nga kanang naregadering inana, murag para nako di kay siya inana ka effective. Pero ginabuhat na to everyday, ang atong tao sa atong palibot, lahi man iyang vibration. Asa ka ni dapita iyang vibration? Pwede akong sundo ng iyang frequency. Murag sa kinaraan ba kung radyo, hilig kay DYHP kusog ka mo dial sa katong tuner, di ba? Mutang in tune kinay tuner. So mo dial ka sa tuner to find the right frequency nga gusto nimo. Same with us Christians. Let us find the right frequency nga in tune ta ni Lord. That is embracing what God does for you or for us and the best thing we can do for Him. So every day, mga baga, be a good Christian. Dili lang sa mga kailan nato. Kaya mo na ingon ba, nindot kitong kunin na, sa imong tanaw, sayop siya. Sa uban, murag dili. Pero naray sakto nga tubag ana, in tune ba ta sa gusto sa Ginoo? Kung kaya na atong gibuhat, sakto ba na siya? Matubag ra ginato within ourselves kung in tune ta. Same ani. Awa sa may magsabot ni Brother Ayan kay wa mami magkastorya for the whole week about sa among gusto nga verse. But siguro nindot ang iyang team that we are in tune sa gusto namo nga gusto nga ipaabot nga message. We are in tune sa gusto natong ipa-relay. So same ana, di ni siya matawag nga coincidence, but in tune ra gina siya. Kaya ang atong ginahuna is for the glory of God. Dili for the glory of ourselves. So number 2 is don't become so well adjusted to our culture that we fit into it without even thinking. I believe inyo na discuss ganina. Nga we're so adjusted sa culture nato karong panahon na nalimot nga ato mas nindot ipakita nato nga Kristohanon ta. Anang sa mga batanon may buong mo nganong asa man ni akong anak nakakaton ani mga bad words? Nga sa balay dili mamalikas. Ngano di ay sa eskwelahan, sa gawas. Nakita nato ang difference. That's why importante gid nato Kristohanon ta nga atong tudluan ang atong mga batanon nga diha pa lang sa atong balay kay bawtag unsay sakto nga pinulungan. Kay bawta unsay kanang sakto nga kumbaga sa uban decorum pamatasan. Kay kung makita sa ang batanon, loy nindot kini si kuan dili lagi mamalikas. Ngano ka ni siya no? Ay ang papa manggod kay kuan maguna sila Christian. So nanatay kuan. Baga ni ang imong vibration ni spread na. Gamay na lang push. Ingon ana ra na. Pero sa sad nato ana kung igabot sa balay, wa sa tay kalainan sa atong silingan. That's why if we want to be transformed, it should be within ourselves. Magsugod gina sa atong kaugalingon. Ana kita mag-start. So
Instead of being adjusted sa atong community, why not fix our attention sa atong Ginoo? And it has changed from the inside to out. So fix our first. Atong i-focus ang atong kaugalingon dili sa ubang tao, kundi diha sa Ginoo. Lord, ang akong gibuhat para ni nimo. I don't care kung unsa lang istorya, basta as long as nisunod ko sa imong gusto, dili ko mag-mind sa istorya sa akong mga silingan or sa akong mga friends about me. Kani uso kini sa mga eskwelahan, others na kay ka sa trabaho, others na may kay, dili makamaki-jam namo, dali di makamakisama namo. Team building ta. Ay, kisa may ganahan mo kuyog iabot sa team building, inom ri padulngan. Naingnon din ka nga, others man ka, wa makipakisama. Adjusted na kay kas culture sa gawas, pero how about the teachings of God? Mo ana ra ba tayo usahay? Sige lang, kausar bitaw ni. Ang kausa, na sunod quarter na nasa team building, napunan na sa kausa, ang sunod quarter na nasa team building, the next year na sa team building, or another activities nga tungod sa pakisama. Make a stand. Dili ko. Di ta magpakitang tao. Okay man na magpakitang tao ta, basta sakto ta, dili ta kanang musabay ta sa ilang bisyo. Next is readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. I believe God would direct us sa unsay gusto niya nga buhaton nato. Ganahan ka mo subay ani pero naagay mga circumstances like gi-share na ni Brother is naagay siya murag certain nga mga kanang stoppage nga oops dili na sa ngari lang sa ta. And naay mga tao nga buhaton ang Ginoo nga himong instrument or mga situation nga himong instrument nga gusto gid ani pero di gid ihatag. Kay ngono God will love to give you the best for you, the best for us. Dili gina mohatag ang Ginoo nga nang bukot-bukot lang. Muhatag na Ginoo brand new best para nato. Usahay di lang ta kasabot. Muna asahay, we have to be in tune with God so that we could understand God's will for us. Because siguro sa atong level karon, sa atong thinking level, sa atong pagsabot karon is dili pagitain ana ka perfect. But we keep striving until makita nato nga mao nay gusto nga buhaton sa Ginoo para nato. So unlike the culture around us, we always dragging us down sa atong pagka-immaturity. Kabantay mo kung musunod ta sa pattern sa kalibutan, usahay immature. The way nga mo decision ta, the way mo interact ta sa ubang tao, immature kaayo. Dili lang kay ang ubang tao, dili lang gani matumanan sa ilang gusto, mangluod dayon. And then sa di na ko mukuyo ganan nila kay di man sila minaw sa akong decision ay. Di man sila mo gunahan sa akong mga ideas. Maybe our idea is not suitable for that moment. But I believe it would come to the point nga ang atong idea would be suitable for a certain situation. So dili dapat mo grow ta. Pila na ta katuig sa Kristohanon, mangluod ra gyapon ta. Yeah. Dili la siya pero we should be kanang kumbaga kung mag-Bible study ta usahay, atong i-separate ang katong karaan na para mapid nato og kanang sakto nga linungag dili sa katong gatas-gatas na kay mga bag-o pa man ga starter. Or sometimes say mag-discuss pa kita ani mga malain pa ta kay di man na bao na, di ba? We should be focusing ourselves sa unsay gusto sa Ginoo. Na atong kay kita may nakabantay, atong extend ang atong pagsabot. Kumbaga, nakabantay ko maudikan pero sige ako extend ang pagsabot. Maybe test na ni Lord para sa kagalingon para ma-transform ko to be like in His image. So, evidence of transformation is seen within us in a way it is increasingly reflect the likeness and glory of Christ. Just like sa akong giingon nga the more nga ma-transform ta within with ourselves, the more the glory of God, the glory of Christ would reflect
ang iyang likeness din nato. Nakita nako nga kani siyang tawhanan, ganahan kay kubrad mo to makigstorya nimo ngano man. Mapil gid nako nga kung akong problema kung magistorya ko nimo, lighter siya. Mapil nako nga ang akong mga anxiety sa kinabi kung makigstorya ko nimo mawala. Why man? It's because you already the embodiment nakuha nimo ang image ni Christ nga to give comfort. So, for our conclusion, in kumubura kayo, 1 hour. So, our true transformation comes from within. It is the changing of our hearts or our nature towards God. And true transformation can be achieved only if we let Jesus Christ in our lives, emitting His likeness within us. 2 Corinthians 5:17, di ba? Pareha ra gyapon. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. According to an author, ningon siya na, the Bible was not only given for our knowledge and instruction, but also for our transformation. Mayong buntag sa tanan and God bless.